Haico. May natutunan kami kay Commissioner Haico kasi meron pala siyang ginawa sa Cebu kung saan parang 43,000 student talagang nag-aral ng chess na pasama sa Guinness Book of Record. Ang encourage sa amin ni Commissioner Haico, walang question na dapat manalo tayo, mag-uwi tayo ng gold sa bansa. Pero pinakamaganda rin yung makatulong ka sa public school, yung kagaya ng ginawa sa Cebu. Nagturo sila sa public school, kaya 43,000 na kabataan natutong maglaro ng chess, nagkaroon ng competition na pasama sa Guinness Book of Record. Parang hinikayat niya kami na pag may time, magturo ng chess clinic sa public school. And ang maganda dito, nandito po yung license officer ng Chess Federation, si Kuya Gatos, nabigay na po sa amin yung travel tax terminal fee. Si Kuya Bagamasbad, okay na po siya. Naki-schedule siya sa October 18 sa Portugal para sa visa. Kami naman, ako, si Kuya Chico, at si Kuya Mario, October 21. Hinihintay na lang namin yung endorsement ng PSC, tsaka yung pag-approve ng board sa financial assistance. Okay, good morning sa inyong lahat, and of course sa ating kasamang contributor ng Sports Corner PH, si Kuya Marlon Bernardino, NM Marlon Bernardino. Pero unahin natin yung general question sa inyong tatlo. With the recent victory ng ating women's chess team in the recent World Chess Olympiad, nag-champion tayo sa category B, plus si GM Daniel Quezon officially is now the part of the Pinoy Grandmasters na sa chess. Masasabi ba natin na malaking boost ito para ito sa Philippine chess? Kasi nga naman, marami tayong mga chess players ang namamayagpag sa international scene, at itong dalawa nating bisita ay susubukan niya na makuha niya ang kanilang titulo. I'll start with IM Chito. Mayroong magandang result, lahat yan nakatabay. No? So yung ginawa ng women's team natin, napakagandang effort na yun para sa mga players natin. No? So that means lahat tayo magiging ganong maglaro ng chess. Kasi actually chess kasi wala itong pinipili na edad, wala pinipili na taas o ano. Basta makapaglaro ka, pwede kang maglaro. Kahit na sinabi ko, kahit na naglaro pa nga sa Olympiad, 8 years old na. Isipin mo, 8 years old, naglalaro pa sa Olympiad. Napaka-amazing. Kaya sabi nga, yung chess talaga, hindi ako nag-aalo ng sport, pero ito ang pinakabagay sa Pilipino. Sa tingin ko kasi hindi mo kailangan malaki, mataas, o ano pa man. Sabi, kaya. Kasi, I will give you example, si Wesley So. Although hindi na siya sa atin naglalaro. Pero, Pilipino siya, pinaganak siya dito sa Pilipinas. And, nagkaroon siya ng chance na maging world number 2. Imagine world number 2. O, sabihin, Pilipino ka, kung mag-ano ka, nagkaandaan ng laro, we can get it. Makaka-world champion pa eh. Diba? Sino ba magsasabi, di ba? Nandiyan naman lahat yan. Bakit ang India? O, India. I think, nagpunta ako ng India, nakinuha ko yung first IM Norgo. Ang Grandmaster, dalawa lang. That was 1991. Nakita ang Grandmaster ito si Grandmaster Bisonatan Anan. Para sa si Edgen Tupaluan. Karamihan sa kanila, puro IM that time. Pero yun na nga, gawa nila yun, bakit hindi tayo gawa natin? Haba pa ako, panahon nila. Kaya yun ang nakikita ko. Kaya ako, para sa mga kabataan, lalo sa kabataan natin, although hindi siya senior, sa akin lang kasi, tuloy lang. Alam mo, ganyan talaga lahat nagdadaan sa hirap. Sa strike lang, strike. Kaya biro ko ako, akala ko ba makakapaglaro pa ako sa World Senior. Gusto ko na lang tumigil dati pag chess pero nandun, pagka talagang marunong sa sports, tuloy-tuloy lang yan. Kaya ako, naniniwala ako, ang Pilipinas, may chance ang malaki. Yan lang. Okay, IM FN, same question. Well, yun pong mga women's, yung members po ng women's chess team,
halos lahat po yan, nakalaro ko na. GM Daniel Quezon, nakalaro ko na. Si Ruel Canino. Roel Canino, hindi ko pa nakalaro, kaya lang, nabigyan siya ng break nung diniretso ng estudyante ko yung tournament sa age group sa South. So, and that's why yung victory ni Antonella Racasa, nag-second si Canino. That's the start of the break ni Canino. Now, with regards to these players, yung success nila is always an inspiration to everybody. Kahit sa aming mga seniors. Now, kasi kung nakalaro na namin sila, meron kung nakakalaban kami sa mga bata, what more dun sa mga seniors, mas may chance kami. Now, yun po, every success ng Olympiad, ng mga players ng Olympiad, let's say, success ni Daniel Quezon, actually, nag-cheer pa nga kami. Go, go, go. Kaya lang, yun pa rin, inspiration to everybody. Kasama na kami na na-inspire sa success ng Philippine team. Okay, kay NM Marlon, kasi magkasama tayo sa Sports Corner PH. Ano yung overall observation nyo sa naging performance ng ating Philippine Women's Chess Team and the other players na rin from the men's side, lalo na si GM Quezon, last World Chess Olympiad? Actually, both side, maganda performance ng men at women's eh. Makikita natin yung men's team hanggang sa uli, nasa top board tayo, nasa upper board. Maganda rin yung performance ni sa Dora sa World 1, na-hold niya yung mga Super GM. Maganda rin performance ni Daniel Quezon. Yung mga women's team, maganda rin yung performance nila. Actually, yung tagumpay nila bilang isang Pilipino, masaya po ako kasi kahit sabihin natin group B yun, tayo nag-top. Tapos si Daniel, kumbaga ba, after, I think, huling GM yata, 2002, kay Barbosa Bitoon. After 13 years yata, may Grandmaster na tayo, si Daniel Quezon. Masaya rin ako kasi lahat yun nakalaban ko na eh. Negative ako. Bali yun, inspirasyon din ng mga senior team natin, yung panalo po ni Daniel, panalo po ng mga women's team natin. Tsaka yun, masaya po kami. Actually, lahat ng mga chess player nag-cheer kami sa Olympiad eh. Medyo kinapos lang yung lalaki pero talagang lumaban talaga. And since napag-usapan natin yung Asian Senior Chess Championship sa NM Marlon, paano nyo pinipare yung ating mga senior players na parte ng ating national team para dito sa competition? Kasi alam naman natin mabigat ang magiging competition kasi maraming mga makakatunggali ng mga high level na rank ng mga chess masters mula sa iba't ibang mga Asian countries along the way, at sisikapin na ibuhos nila ang kanilang makakaya para lang makakuha nga ng top finish kahit paano dito sa tournament NM Marlon. Well, meron na kasi ngayong high-tech kasi chess ngayon, meron ng engine. May kanya-kanyang database ng player. Kahit yung mga Olympic player natin, may kanya-kanyang chess base. Nire-review nila yung pass game nila, titingnan ng bagong linya, kagaya na sinabi ni Kuya Chito. Actually, si Kuya Baga, muntikan siya mag-champion sa Asia eh. Yun nga lang, mabigat yung pagpasok ng Russia. Actually, kasi sa PIDE, na-sanction yung Russia. Ngayon, ang pakiusap ng Russia, ang dala nilang flag, PIDE. Parang neutral ground. Tapos, yung Russia nga, hindi pwede makasali sa Europe. Parang 2021 na-aprobahan sa PIDE na yung Russia, 2023 na-aprobahan sa PIDE na yung Russia, kasama na sa Asia. Kaya sa Asian Games, kalaban natin Russia. Okay, last questions for the both gentlemen. With this upcoming stint, pagdating nga dito sa Asian Senior Chess Championship, World pala, sorry. Inalimutan ako. So, World Senior Chess Championship. Do you think mararating nyo ba ang best finish para sa ating bansa? At, of course, para ma-inspire panlalo yung ating mga future generations
ng mga young chess wizards na maaaring maging sunod sa mga yapak ninyo o di kaya si GM Torre and the rest of the finest chess masters pagdating nga sa Philippine shores. Si I.M. Efren muna. Sisikapin namin na Chito na makuha yung best finish. Kasi nangyari na sa in my case. Nung mag-champion ako sa New Zealand, maraming nagulat. Right after the pandemic, wala namang chess tournament. Pero nag-training ako. It's only self-training. Wala akong ginawa sa wala akong ginawa sa bahay, kundi mag-solve ng puzzle. Mag-solve ng puzzle, and then lahat ng moves ko nilagay ko sa cellphone ko. So ganun lang ang nangyari, hindi ka naman makalabas. But then, hindi ko rin nakalain na after ito mangyari, maraming na-inspire. Especially Fry na. Kasi si Fry na, kinuha namin yan sa Bicol. Dinala sa FEU. So, dun sa So, itong World Seniors na to, definitely, we will go out there to do our best. And, sabi ko nga kalimutan natin yung pressure. Mahirap yan eh. Just stay focused and be ready. Be ready sa resistensya mo. Kailangan yun eh. So, dito talaga, ibubuhos namin ni Chito yung kasi yung mga kalaban namin dito, hindi basta-basta eh. And, lahat po dito sa seniors, mag-umpisa ng round 1, it's always a hard game. So kaya yung focus mo from round 1, kailangan doon hanggang dulo. So yung aming target, which is to be champion, is really next to impossible. Pero yung next to impossible, possible pa rin. Okay, I am Chito. It's your turn. Thank you and good morning. Yung sabi ng chances natin. Actually, yung top seed dito sa World Senior, si Kirill Georgiev. Nakalaban ko to sa India. Yung nga, nakita ko si Anand, at saka yung mga ibang IM doon sa India. Bago kami naglaban ni Kirill Georgiev, penultimate round. Last round na pala. Last round kami talaga ni Kirill Georgiev. Pero penultimate round ko kasi si Anand eh. Kung nanalo ko ng penultimate round kay Anand, may chance sana ako mag-champion ng tournament. Doon ko nakuha yung isang IM title ko. Actually, nung nakita kami ni Anand doon, sabi niya sa akin, kasi naglaro siya dito sa Pilipinas eh. Dati naglalaro siya sa Pilipinas. Nakakalaban niya ang mga Pilipino, magaya ko. Nakita niya yung style of play ko, tactical play ako. Siyempre, alam mo, pag tactical play, atake. Tatawag niya sa akin doon, attacking garma. Tatawag niya, attacking garma. Sabi ko, saan maputi ako? Nagtak ako. So, I have to defend. Depensa ka na yun. Pero kung naputi ako, magandang laban sana. Kaya lang, siguro, mas magaling siya sa akin talaga doon sa mga posisyon. Dahil hindi naman siya umatake. Ginawa niya sa akin, kung baga tawag doon, kinunatan ako, pinuposisyon niya ako. Ginamita niya ako ng talagang grandmaster, talaga na, unti-unti lang, hindi yung nag-versa ba. Kasi may mga dyan, parang versa, tactical ka, atakihin ka, gano'n. Yung nakalaban ko siya na, talagang, doon nakita na ang grandmaster pala, talagang, unti-unti lang. Hindi kanya pinulay. So, natalo ko, fresh defense, nalagay pa sa, yung laro namin, Churi, nalagay pa sa, sa chessbook. Kung tawagin yung, yung informator. Nailagay pa sa informator yung laro namin. Kaya, maraming natuto sa laban namin na yun. Kaya, sabi ko, kung itong mga to dati pa, nakakalaban ko na, why not now? Kasi tingin ko, baka itong mga kalaban ko ngayon, dahil lagi naglalaro, baka hindi na naglalaro. Di ba? Kasi ako, totoo lang, lahat ng tournament dito sa Pilipinas, sinasalihan ko. Ibig sabihin,
yun ang ano ba, yun ang kwanto na mas angat ako sa kanila rin sa practice lang. Kasi nakakalaban ko yung mga national player na natin, kaya ni Quezon, sila Sabina, yung mga ganyan, nakakalaban ko. Kaya parang tingin ko, kung maglalaro kami ng mga ito, dadali ko sa practice ko dahil kasi sa theory naman kasi parehas na lang. Sa nakikita sa chessboard, pagka professional player ka na, dumating ka na sa IFL. Pag bigyan kami ng posisyon na winning, hindi na pagbibitawan, lalo na pag standard game. Ang labanan dito ngayon, stamina or yung tinatawag na tactical play. Mga ganun mga kakita. Kasi nakalabak na itong mga to. Nung naglaro ako sa Olympiad, tapos 90 sa Yugoslavia, former Yugoslavia. Ang na-champion ko ron, yung candidate para sa World Championship, si Johan Hjartarson. Pinalo ko Iceland. Ako lang nanalo dun sa apat kami, si Torre, si Antonio, yung isa, nanalo kami because yung panalo mo. Kaya magandang fan. Kaya ako, hindi ako nawawala ng iniisip ko yung mga nakaraan. Pag bumalik sa akin yun, diba? Kaya, di ba? Yun ang tingin ko na gagamitin ko para sa laro nito. Kaya, I hope na maintindihan nyo din na malaki ang chance natin. Hindi naman natin ito sasabihin kung yan gagawin na tactical to. Kaya, I hope, sana fortunate kami doon, fortunate kami doon. Thank you so much. Good luck. Para sa'yo.